Bali mga kumarites, ito nga pala yung kaganapan ng birthday ni Kuya. Dahil nga may pasok tayo nitong Sabado, hindi na nga ako nakapag-video ng iba pang mga kaganapan dito sa bahay. Bali ang mga naabutan ko na nga lang dito ay yung mga mag-iinom. Pero sabi nga ni Mudra, madami daw nga nagpunta dito kanina. Para nga daw piyestahan. Bali naghanda kasi si Kuya kasi 40 years old na siya. Tapos yung kapatid ko naman na nasa Japan ay March 16 naman yung birthday niya. Bali andito nga din pala sina tata, yung aking father-in-law. Tapos ayan sina Joy, pati yung mga kainuman ng aking asawa dun sa Manukan. At dahil nga yung asawa ni Joy na si paring Reggie hindi pwede mag-inom kaya ayun siya na lang yung umiinom. Buti na nga lang last day nga nito at wala nga pala kaming OT. Bali sabi ko sa asawa ko ikuha na lang niya ako ng ulam. Bali yung anak nga pala nila ni pinapasok ng asawa ko dito sa loob kasi sabi ng asawa ko mainit daw sa labas. Kaya tinawag ko, alam nyo naman ako na pag may bata dito sa bahay lagi kong inaalok ng tinapay. Isa nga pala yung napili niya, sabi ko dagdagan niya ng isa pa. Kaya mga kumarates, ayoko din magpawala ng tinapay dito sa bahay kasi nga may mga bata nga minsan na napunta dito. At ayan, ito naman yung isa, yung anak naman ni Kuya RB. At ayan, sabi ko pumili din siya ng dalawa. Nakakatuwa kasi hindi siya madamot na bata. Kita nyo naman, binigyan yung anak ni Lani. O diba, hindi siya madamot. Bali kumain lang ako mga kumarites at saka nagpahinga ng kaunti. At ayan, dahil may sundo na nga si Lani, ayan, umuwi na rin siya ng maaga. Bali ako naman, mamaya nahaharap at ako magpapahinga lang dahil ako nga inangangalus pa. Ako naman mga kumarites, umiinom naman ako, lalo na pag may okasyon. At nung nakapahinga na nga ako ng konti, ayan, nagtagay na rin tayo. Mas gusto ko nga yung mga ganitong hard na kung hindi nyo ako mapapainom ng Red Horse o kaya Sanmig. Sanmig medyo okay pa pero Red Horse nako hindi ko talaga matik ang Red Horse. Mas gusto ko yung mga ganitong MP kasi pag nalagyan mo ng chaser, hindi naman masyadong mapait. Pero pag yung Red Horse nako mga kumarites, pagka hindi na malamig, hindi na masarap. Napapaitan ako kaya hindi ko masyadong bet yun. Bali nagkukwentuhan na nga lang pala kami dito. Nakakain na nga rin pala ako at nakapagpahinga na rin. Kukunti na nga lang yung mga nagiinom dito kasi yung iba ay mga nagsiuwi na. Sayang nga kasi hindi naman tayo pwedeng umabsent pa kasi nga magbibigayan na ng leave, baka mabukasan pa. Kaya for sure sa April pag bago na yung leave natin ay makakapag-leave tayo kasi dadating naman yung kapatid natin na nasa Japan. At dahil hindi nga pwedeng mag-inom si paring Reggie, nilibasan ng aking asawa ng wine. Itong wine naman na to ay parang juice lang. Tsaka pag mga wine naman ay talaga namang kokonti lang naman yung mga level ng alcohol niyan. Natatawa nga ako mga kumartes kasi yung wine na yan ay sobrang tagal na nga sa rep namin. Matagal pa nga sa pandemic. Pero pag ang wine naman ay hindi naman sumisingaw, hindi naman siya nasisira. Kaya ayan, sabi ng asawa ko, kaysa maglaway nga siya, ayan na lang yung kanya. Pero hindi rin naman niya yan naubos. Tumikim lang siya para hindi nga lang talaga mainggit. Pero sabi nga ng asawa ko, wala naman daw lason yan. Pero pag umuwi daw siya sa kanila, bumubulala ang yung kanyang bibig. O diba, kasalaw. Pero ang wine naman, habang tumatagal, mas sumasarap naman yan. Pero yung iba, kahit masarap, pinagsasawaan din. Huy! Ewan ko nga baga kung saan galing yung wine na yan, hindi naman nagagalaw sa rep. Ako naman, hindi naman ako masyado nag-iinom. Papainom mo lang ako pagka may okasyon. Bali sila na nga lang pala yung natira dito. Apat na lang sila. Tapos si paring Loloy, tulog na. Tapos si paring Reggie, masakit daw ang tadyang. Yan, hihilutin ng asawa ko, pero ganun yung hilo. Tawa naman siya. Bali mag-2:00 na nga ito na madaling araw mga kumarites. Buti na lang yung asawa ko, hindi pa masyadong lasing. Kasi nga, bilin ko nga sa kanya, huwag makikipagsabayan kasi nga susunduin pa niya ako. Buti naman din at nakinig. Maya-maya nga, nagyakag na nga rin si Joy kasi nga anong oras na nga rin naman ito. Bali si Joy, mga kumarites, ikaklase yan ng kapatid ko na nasa Japan. Yung tatlong magkakapatid na yan, mga schoolmate ko yan nung elementary. Bali ang kaklase ko noon, yung panganay nilang kapatid, si Minicel. Tapos may bunso pa silang lalaki. Bali ayan, nagpaalam na nga din sila kasi anong oras na nga naman ito. Bali nung nakalis na nga si ni Joy, pumasok naman kami dito sa loob. Kasi nga si Kuya Abet, naku, senglot na rin. Hindi na nga makatayo at mukhang hindi na nga makakauwi sa kanila. Ang balak nga nila, ihatid pa nga nila si Kuya Abet sa kanilang bahay. Yun nga lang, talagang tulog na. Pero si Kuya Abet huling dumating ha, pero siya yung unang nalasing. O diba? Ganun talaga siguro pag naedad na, nahina na sa pag-iinom. Kita nyo naman at habang nakaupo nga, tulog na. Kaya ayan, ang sabi nga nila, baka hindi na nga pauwiin at dito na nga lang patulogin. Ganun din kasi ako sa asawa ko, lalo na pag dumadayo sa ibang lugar. Sinasabi ko palagi sa kanya, doon na matulog, wag nang umuwi kasi delikado pag magmamaneho pa. At ayan, dito nga sa gilid, si paring Loloy nga nakatulog na din at lasing na. Dapat talaga, doon sa katabi ni Loloy, doon matutulog si Kuya. Yun nga lang, ay si Abet nga nalasing, kaya ayun, doon na nga lang siya patutulogin sa tabi ni Loloy. Dito nga sa part na to, pinag-uusapan nga nila kung paano nga mabubuhat si Abet. Dapat kasi ihahatid pa si Kuya Abet dyan. Yun nga lang hindi nila kaya kasi mabigat. Ganun talaga siguro kapag ka talagang tulog na, hindi nila kayang buhatin. Pero ginigising nila si Kuya Abet dyan. Yun nga lang hindi talaga magising. Tatayo nga sana nila. Sabi nga namin wag na kasi baka mabarog pa. Tapos maya lumabas nga si Corne. Ito yung kanina pa naming hinahanap at nawawala. Akala namin nakauwi na. Yung pala nakatulog daw dun sa labas. Kaya naman tawan-tawa nga kami kasi yung mga kasama niya nga sina Joy nakauwi na. Sabi nga ng asawa ko maya-maya siya na nga daw ang maghahatid kasi yung asawa ko naman hindi naman gaanong lasing. Tapos nawawala pa yung cellphone
cellphone niya. Sabi nga ng asawa ko, nakita niya nga daw dito sa lamesa. Kaya ayan, hindi alam kung saan napalagay. At ayan, finally, si Kuya Abet nga inaihiga na nga nila. Mas maganda naman yon kesa naman umuwi pa ng ganyan ng itsura. Talaga namang knockout eh. Pero mas gusto naman namin yon na wag na nga umuwi kasi baka kung mapano pa sa daan. Tapos lumabas nga ako, ayan, nakuha niya yung cellphone niya, nalaglag daw. Buti na nga lang at wala na masyadong tao dito sa labas at nakuha pa niya yung cellphone niya. Dahil dyan, itutuloy namin ang inuman. Bali, ang dami pang pulutan na natira. Itong chichirya nga pala binili ko, hindi na ubos kaya kinain ko. At ayan, si paring Kevin, medyo talab na rin yan. Tropa nga pala yan ng asawa ko. Kita niya naman at may paghalik pa. Ay nako, lasing na nga talaga. At ayan, ito nga din pala yung kasamahan ni Kuya Abet. Buti na lang at hindi pa masyado din talab. Bali, yung kasamahan naman ni Kuya Abet kanina ay si Kevin na nga lang daw ang maghahatid. Tapos si Kevin naman ay diretso uwi na din. Ang sarap ng tulog ni Kuya Abet. Parang baby lang. Huy, doon naman sa tapat mga kumartes ay meron namang electric fan. Kaya masarap ang magiging tulog nila dyan. Tapos yung asawa ko naman, hinatid na rin si paring Corne. Ako naman, nung naiwan nga ako dito, yung ibang mga imisin nga ay pinagtatapon ko na. Maya-maya naman, dumating yung asawa ko. Sabi, tama na daw yun. Hayaan na bukas. Tinapon ko lang naman ay yung mga plastic cup at saka yung iba pa na hindi na nga kailangan. Pumasok na rin naman kami nito sa bahay kasi mag-aalas 3 na ata to ng umaga. At ayun nga, alas 4 na ako ng umaga nakatulog. Yun lang naman mga kumarites. Thank you for watching. Bye!